Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher at Brother Benedict. Tayo po muna ay manalangin, mga minamahal. Taas po natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming ginagalaw, Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagaw ay natapos na tigit sa patuloy mong pagkilo sa aming kalagitnaan at bagong lahat ako'y nagpakumbaba, lalabang lingkod. Kami pong lahat ay nagpakumbaba, kabagan mo kami't patawarin, lubos-labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, ikaw po maglagay, makatagadab at bigkasin, buksan pang unawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and delusion and doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tingin sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Arbor Evangelist, Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan ang mga turo, aral na iniwan ng ating beloved Abastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, at sa lahat ng ating mga viewers po sa ating live webcast. Palakpakan muna natin uli ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po mga minamahal ay tinatawag ng Linggo ng Palaspas. Kaya Sabado pa lamang, kung mapansin natin sa mga palengke, napakaraming nagtinda ng palaspas, mga minamahal. Amen? Sa English niyan ay Palm Sunday. Ibig sabihin, Linggo ng Palaspas. Yan po ang ating tatalakayin at basahin po natin ang ating teksto. Dito po sa Lucas 19, talatay 36 hanggang 38, ganito po ang pagkasulat. At samantalang siya'y naglalakad, ay nilata nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpagsimulang mga katuwa at magpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang mga kita, na nagsasabi, mapalad ang hari na pumamarito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Peso Kristo. Sa sanlibutan, mga minamahal, sa relihiyon, kapag dumating na ang tinatawag na Palm Sunday, ito po ay tinatawag na Linggo ng Palaspas. Kaya ang ginagawa ng tao, ito'y dagdag na hanap buhay sa kanila, sapagkat ito ay naging custom, kaugalian natin, mga minamahal. Mula nang dali ng Kastila ang relihiyon sa bansang Pilipinas, almost 400 years, mga minamahal. Isipin nyo, 400 years sinakop ng Espanya ang bansang Pilipinas. Kaya yung tunay na paglilingkod sa Diyos, nakalimutan ng tao, ilang salit lahi, dahil 400 years, mga minamahal, ilang salit lahi, nakalimutan na nila mga minamahal ang tinatawag na tunay na kahulugan ng sinasabing Palm Sunday. Kaya ang naging practice sa mga hindi nakakaalam, kaya natin ito tinalakay, ang naging practice mga minamahal, sila ay kumuha mga minamahal ng tinatawag na dahon ng puno. Ngayon mga minamahal, marami ng style. Kagabi kasi galing ako sa palengke, mga minamahal, meron akong pinuntahan doon. Ang dami ng style, napakaganda ng style, mga minamahal. Pero nung kapanahon ng way back 1987 to 89, nung ako ay may ketong, mga minamahal, simple pala ang style niyan, wala pang style. Pero bumibili ako niyan, tapos pinababasbasan ko sa leader ng relihiyon, mga minamahal, sinisigurado ka na pag nabasbasan yung hawak kong palaspas, pati ako mababasa, mga minamahal. Dahil iniisip ko, kapag yung palaspas na hawak ko ay maraming tubig ang naiwisik doon at ako'y nawisik, gagaling yung aking karamdamang ketong. Pero lumipas lamang ang 2 taon, mga minamahal. Isa lang ang naging resulta, sabi ng doktor, itapon ako sa leprosarium. Kaya nga ako ay magpapakamatay at iinom ng lason. Subalit, bago naman yan naganap, mga minamahal,
Nabasa ko naman ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Bulletin Today. Isipin nyo, 2 taong kong ginagawa yon. Umaasang gagaling ang aking karamdamang ketong. Isang gabi ko lang nabasa, kinabukasan dumalo ko, umuwi na akong walang karamdamang ketong. Kailan naganap yun? 1989, mga minamahal. Napakabilis ng panahon, hindi nyo ba napapansin? Nasa April na tayo, mga minamahal. Susunod niyan, September na. O di, 33 years na akong naglilingkod sa mahal na Panginoon. 33 years na enjoy ko ang aking buhay na walang karamdamang ketong totoong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Palm Sunday o Linggo ng Palaspas, mga minamahal? Sabi dito sa ating nabasa, sa Betanya, dumating ang ating mahal na Panginoon. Pagdating ng ating mahal na Panginoon, paglabasa natin ang kabuuan, isinakay siya ng mga asno, ng mga kanyang alagad sa ibabaw ng asno. Yung ibabaw ng asno, mga minamahal, ito ay kanilang nilagyan ng balabal. At pagkatapos yung kanilang mga balabal, mga minamahal, ay inilatag nila sa lugar, mga minamahal, sa daraanan ng asno, na kung saan doon nakasakay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 39 na ating nabasa o verse 38, na sinasabi mapalad ang hari na pumaparito. Sino ang pumaparito? Sabi, yung hari. Sino ang haring tinutukoy nila? Walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin, yung kanilang ginawa ay pag-welcome. Ibig sabihin, tinatanggap nila na merong hari ng mga hari, merong makapangyarihang Diyos na sa lugar ng Betanya ay dumating. Sabi ng susunod nating babasahin, mga minamahal, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, alkalwatian sa kaitaasan. Yun pala ang dala ng dumating na hari, ang Panginoon, mga minamahal. Na ang sabi, ang dala niya ay kapayapaan, ang dala niya ay kawalhatian. Pag binasa natin ang kabuuan, mga minamahal, ginawa ito ng kanyang mga alagad, tinanggap nila ang tunay na nakapagligtas, ang tunay na makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, dahil nabalitaan nila ang kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano yung kamanghamanghang gawa ng Diyos, mga minamahal? Yun yung sinasabing divine compassion. Pag tinagalog natin ang salitang divine compassion, ang ibig sabihin, baka Diyos na kaawaan, mga minamahal. So ang pagdating ng tinatawag na makapangyarihang Diyos na sa sanlibutan ay tinawag na linggo ng palaspas, pero sa banal na kasulatan, hindi pala linggo ng palaspas ang tawag doon. Ang tawag doon ay pagdating ng hari ng mga hari sapagkat ibinigay niya sa bawat lugar na kanyang pupuntahan ang tinatawag na makadiyos na kaawaan. Ano ang makadiyos na kaawaan? Basa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 78, ang talata po'y 38. Ngunit siya, palibasay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipon. Oo, madalas na iniiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pala ang kahulugan ng sinasabing linggo ng palaspas, mga minamahal. Kaya pag may nagtanong sa iyo, ano ba ang meaning ng tinatawag na Palm Sunday? Sasabihin nyo, palaspas, bumili ka ng palaspas, iwagayway mo, tapos pawisikan mo, pag nawisikan na, ilagay mo sa gilid ng bahay mo, ilagay mo siya doon, isabit mo, talian mo. Ano purpose doon? Para doon lumayas ang masamang espiritu. Lumayas ba ang masamang espiritu? Sino ba naglalagay dati noon? Dati pa, tinatanong ko hindi ngayon. Sino naglalagay dati noon? Ako magtataas ako ng kamay. Naglalagay ako dati noon sa bahay namin, dinagdagan ko pa nga yung inilalagay ko Bakit? Dahil yung luma na, hindi ko itinatapon, naipon ko tuloy, mga minamahal. 2 taon na kumiketong, di 2 taon na kung merong ganon. Iniisip ko kasi, pampalayas nga na masamang espiritu. Ang tanong, lumayas ba yung masamang espiritong ketong sa akin? Lumala nga, tumindi pa nga, mga minamahal. O hindi pala pampalayas na masamang espiritu, mga minamahal. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ano ang kahulugan ng tinatawag na linggo ng palaspas o Palm Sunday? Huwag niyo sasabihin, bumili ka ng palaspas, isabit mo, pampalayas na masamang espiritu.
Ang katotohanan, puntahan mo yung bahay na meron nakasabit na ganun, mga minamahal, tanungin mo sila, kayo ba ay walang karamdaman? Sasabihin nila sa inyo, kaya nga kami bumili niyan, meron kaming karamdaman. Wala ba kayong bisyo? Wala ba kayong problema? Kaya nga kami bumili niyan, meron kaming bisyo, meron kaming problema. Eh bakit kayo bumili niyan? Pampalayas nga ng masamang espiritu. Ay yung meron sa bahay nila, anong tawag doon? Mabuting espiritu o masamang espiritu? Masamang espiritu. Kaya nga, tayo ngayon ang makakaunawa, ano ba ang tinatawag na Palm Sunday o Linggo ng Palaspas? Yung palang tinatawag na Linggo ng Palaspas o Palm Sunday, ang ibig sabihin pala nito ay maka-Diyos na kaawaan. Kaya sabi ng ating nabasa, ngunit siya'y palibhasa'y puspos ng kaawaan. Sino, mga minamahal? Yung Diyos na winelcome sa Bethany, sa Betanya, walang ibang ating mahal na Panginoon. Siya ang Diyos na puspos ng kaawaan. Sabi, pinatawad ang kanilang kasamaan, hindi sila nilipol. O tayong lahat, pinatawad ng ating mahal na Panginoon ang ating mga kasalanan, hindi tayo nilipol ng Diyos. Dahil kung nilipulin tayo ng Diyos, mga minamahal, sana noon pa, hindi na tayo maging tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Hindi sana tayo tagapagmana ng langit, tagapagmana sana tayo ng impyerno at dagat-dagatang apoy. Pero nasa atin ang tinatawag na maka-Diyos na kaawaan. Ang sabi, hindi tayo nilipol, bagkos pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Itutuloy natin ang basa, mga minamahal. Ang sabi rito, hindi sila nilipol o madalas na ihiniwalay ang kanyang galit. Isipin nyo sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkakasala, bago pa natin nakilala ang mahal na Panginoon, bisna't magalit ng lubusan ng mahal na Panginoon sa atin ang ginawa ng Diyos, mga minamahal, hiniwalay niya ang kanyang galit. Hindi niya tayo pinabayaan sa kamay ng kaaway niya. Bagkos, kinuha tayo ng mahal na Panginoon, inilagay tayo sa mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi rito, at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Yung galit ng Diyos, hindi niya pinabayaang ito ay mapunta sa atin, mga minamahal, pinigilan ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit, wala yung tinatawag na maka-Diyos na kaawaan na ito ang kahulugan ng tinatawag na Linggo ng Palaspas sa banal na kasulatan, mga minamahal. Itong dami ng bilang natin na ito, hindi na tayo makikita pa rito, mga minamahal. Pero magkikita-kita rin tayo. Saan? Sa impyerno tayo magkikita-kita. Pero pinagpala tayo ng mahal na Panginoon dahil sa inurong ng Diyos ang kanyang galit, ang nasa atin ay baka Diyos na kaawaan, nagkita-kita tayo. Saan? Hindi sa impyerno, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung iba nating makasama, kinuha na ng mahal na Panginoon, nasa langit na. Darating ang panahon, pipikit din ng ating mata sa ating pagtanda, makikita natin sila. Pero dito sa lupa, pinagpala tayong nagkita-kita tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang tunay na kahulugan ng tinatawag na Palm Sunday o Linggo ng Palaspas ay tinatawag na Divine Compassion o maka-Diyos na kaawaan. Tatandaan niyo yan, mga minamahal. Ano ang kahulugan ng Palm Sunday? Wala ko narinig. Divine compassion. Ang ibig sabihin, maka-Diyos na kaawaan. Ituturo nyo yan sa inyong mga loved ones. Kung kayo'y mga lolo't lola na, ituro nyo sa apo nyo yan. Kung kayo'y mga nanay at tatay, ituro nyo yan sa mga anak nyo, mga minamahal. Kung kayo na may mga anak, meron kayong mga pisan, meron kayong pamangkin, ituro nyo sa kanila. Iikot nyo sila sa palengke. Alam nyo kung bakit ako napunta sa palengke kagabi, mga minamahal? Gusto ko lang lumabas. Gusto ko makita ano atmosphere sa labas pagdating ng Sabadong ito. Dahil alam ko na eh. Alam nyo, nakita kong pagbabago. Nagkaroon na ng maraming style yung palm nila. Marami ng style. Meron pa ngang picture. May picture na ngayon. Nag-iba pa. Yung presyo, nagmahal na rin. Kasi mahal ang gasolina. O di gumastos ka pa, mga minamahal. Samantalang kung nasa iyo ang maka-Diyos na kaawaan, wala kang gastos dahil ang Diyos ay puno ng kahabagan, patatawarin ang iyong kasalanan, pagagalingin pa ang iyong karamdaman. Sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kaawaan ng Diyos, isinugo niya ang kanyang salita upang alisin ang tao sa kahirapan at pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Basa, kindly. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo
107, versikulo 19 hanggang 20. Nang magagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. 20. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Amen. Alakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano ang isinugo ng Diyos, mga minamahal? Hindi kahirapan. Ano ang isinugo ng Diyos? Hindi karamdaman, hindi bisyo, hindi kasalanan. Sabi ng verse 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, iniligtas sila sa mga ikapapahamak. Yung pala ang layunin, bakit sinugo ng Diyos ang kanyang salita, mga minamahal? Isinugo niya ang sabi para iligtas ang sinumang maniniwala sa pagpapahamak upang pagalingin ang kanilang karamdaman, ang sabi mga minamahal, at ang sabi rito, upang iligtas sila. O yan ang kailangan ng tao ngayon, mga minamahal, hindi ba? Kailangan ng tao maligtas sa pagkapahamak, kailangan ng tao ng tinatawag na kaligtasan, kailangan ng tao ng kagalingan ng karamdaman. Sino ang pwedeng magbigay nito? Walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Paano ibibigay ng Diyos? Sabi, sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang salita. Kaya may salita ng Diyos, mga minamahal. Kahit lahat ng palm, bilin mo yan, isabit mo sa bahay mo, gawin mong Christmas tree yung bahay mo, puro palm, mga minamahal, pawisikan mo ng pawisikan, pati ikaw, maligo ka pa ng pangwisik. Kung walang salita ng Diyos, walang kagalingan. Kung wala salita ng Diyos, walang kaligtasan, walang paligtasan sa pagkapahamak. Ang kailangan pa rin ng tao, kahit ano pang okasyon, ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng verse 19, na magkagayon nagsidaing sila sa Panginoon, sa kanilang kabagabagan, iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Kaya ngayon, yung ating daing, mga minamahal, may katugunan na. Ako sasabihin ko, paulit-ulit more than 100%. In just one simple prayer, mga minamahal, hindi pa nga ako nanalangin na, mahal na Panginoon, pagalingin mo ang keto ko, actually, hindi ko nga nabanggit yan. Nung ako'y dumalo, ang sinabi lamang ng ating beloved, Albert Tampato, our beloved Mama Dear, kasi ang ating beloved Mama Dear, siya noon na nag-altar call. Inabutan ko na, pag altar call na, tapos na ang preaching, ang ating beloved Mama Dear ang mag-altar call. Ang napakinggan ko lang, lahat ng baguhan, lumapit sa harapan at magsisi. Kaya nung sinabing lumapit sa harapan, akong baguhan na may kwentong, tumakbo ako sa harapan, kaya ako ang unang-unang dumating. Ang maliwanag sa isipan ko, lumapit sa harapan at magsisi. Kaya andun ako nakapokus sa pagsisisi. Hindi ako nakapokus na Panginoon, pagalingin mo ako. Nakapokus ako sa pagsisisi. Kaya nung ako'y pasunurin sa panalangin, mga minamahal, ako'y ipanalangin, ako'y nagsisi. Kaya naman, nung ako'y ipanalangin, ng oras na yan, pag-alis ko ng aking jacket, dumating na sa akin ang tinatawag na kagalingan. Dumating na sa akin. Simple prayer lang, mga minamahal. Isang dalo, dumating na sa akin ang kagalingan. Na-enjoy ko na ang buhay ko sa daigdig na ito. 24 years akong nabuhay sa sanlibutan. Ngayon, 57 years old na ako. Lamang na, mga minamahal. Lamang na ng 33 years. 33 years na ako sa mahal na Panginoon this coming September 27. So, na-overcome ko na yung aking buhay makasalanan noon sa sanlibutan. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Maunawaan natin bakit merong Palm Sunday. Bakit merong tinatawag na linggo ng palaspas. Ang layunin nito, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, upang isugo sa iyo ng Diyos ang kanyang salita. Kung meron karamdaman ka, pagalingin. Kung meron kang kasalanan, patawarin. Higit sa lahat, makilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basa. Dito po sa Juan 20, talatay 26 hanggang 29, ganito po ang pagkasulat. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus na nakapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayon, sinabi sa kanya ni Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan nyo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran
At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakita sa akin at gayon may nagsisampalataya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sino si Tomas, mga minamahal? Si Tomas, ang gusto niya, to see is to believe. Sabi nung kanyang mga kasama, ang Panginoon, matapos mamatay, pagdating ng 3 araw, ayon sa kanyang sinabi, muli siyang nabuhay. Ayaw maniwala ni Tomas. Sabi ni Tomas, maniniwala ako sa sinasabi niyo kapag ang aking mga daliri ay nailagay ko sa butas ng kanyang mga palad. Dahil ipinako ang ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng butas yung kanyang palad. At siya ay sinibat sa tagiliran, sinaksak siya. Kung may papasok daw ni Tomas yung kanyang daliri sa palad na butas ng ating mahal na Panginoon at sa tagiliran ng ating mahal na Panginoon kung saan siya sinaksak, tumagos yung panaksak ng mga Hudyo noong unang panahon, sabi niya, maniniwala daw siya. Sila'y nag-uusap, sarado ang pintuan, sarado mga minamahal, ang mga bintana, biglang dumating ang ating mahal na Panginoon. Yun palang himala na. Pero ayaw pa rin maniwala ni Tomas, mga minamahal. Siguro si Tomas naniniwala sa himala ng palaspas, mga minamahal. Ay, hindi. Kung palaspas, siguro maniniwala ako. Pero Panginoon, namatay, nabuhay, hindi ako maniniwala dyan. Biglang dumating ang ating mahal na Panginoon. Saradong pintuan, saradong bintana, sabi ng ating mahal na Panginoon, Tomas, lumapit ka sa akin. Dahil alam nito, ang ating mahal na Panginoon ay pinuno lang nila. Dahil sila ang alagad, ang ating pinakamahal na Jesucristo, hindi Diyos para sa Kanya, mga minamahal. Para sa Kanya, kamukha lang nilang tao na leader o mahusay at mabuting leader at mabuting magsalita para sa kanila. Dahil kiluha sila sa kasalanan, ginawa silang alagad, kung ano man ang meron sila dati, kagaya ni Mateo, mandaraya, maniningil ng buwis, mga minamahal, hindi niya na ginagawa yun. Si Peter, mangingisda, hindi niya na ginagawa yun, na bago ang buhay nila. Nangangaral na sila ng salita ng Diyos, mga minamahal. Pero si Tomas ayaw niya maniwala kung sino ang ating mahal na Panginoon. Kaya dumating ang ating mahal na Panginoon, sabi ng ating pinakamahal na Jesucristo, Tomas, lumapit ka sa akin. Yung daliri mo, idaigi mo o ipasok mo sa butas ng aking palad at sa aking tagiliran. Nung ginawa ni Tomas, mga minamahal, doon pa lang niya nakilala ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Doon pa lang niya nakilala. Pag sinabing Panginoon ko at Diyos ko, ang ibig sabihin, siya ang Diyos na makapangyarihan. Dahil sa banal na kasulatan, may salitang Panginoon. Pag halimbawa ako ay servant, meron akong amo, sa banal na kasulatan, ang tawag mo sa amo mo, yung employer mo, ay Panginoon, mga minamahal. Pero pag ang salita mo, Panginoon ko at Diyos ko, ang ibig sabihin niyan, ina-address mo ang Diyos na makapangyarihan, walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sa ganung paraan, mga minamahal, nakilala ni Tomas, sino ang kaharap niya. Hindi pala ordinaryong tao. Totoo pala ito ang Diyos na namatay at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Ito pala ang Diyos na sinalubong nila sa Betanya, mga minamahal, na nagsasabing, pag pinahinto nyo sa pagpupuri ang aking mga alagad, maging ang bato ay magpupuri sa Panginoon na makapangyarihan. Kaya nakilala niya ang ating pinakamahal na Jesucristo. Sabi ng ating mahal na Panginoon, Tomas, mapalad ka. Pag nakilala mo ang Diyos, ikaw ay mapalad. Pero sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, subalit, mas higit ang nanampalataya na hindi na nakakita pa sa akin. Ibig sabihin, sa pangangaral pa lang, panginawalaan mo ang ating mahal na Panginoon. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tinatawag na makadiyos na kaawaan. Ang ating mahal na Panginoon, paniwalaan mo. Siya ang nagpapatawad ng iyong kasalanan. Paniwalaan mo ang ating pinakamahal na Jesucristo. Siya ang magpapagaling na iyong karamdaman. Higit kang mapalad kaysa kay Tomas na naghanap pa ng tanda. Ikaw naniwala sa mabuting balita, ikaw na ang pinagpalang higit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako sa buhay ko, hindi ako naghanap ng tanda. Isipin nyo, sa relihiyon, napakatagal ko. Iba pa yung Trinitarian na aking dinadaluhan. Iba pa yon, mga minamahal. Iba pa yon. Kasi kung saan-saan ako napunta, mga minamahal. Meron pa akong napuntahan na ang pastor namin ay English, mga minamahal.
Pag sinabi ng aming pastor, now, this is the right time for us to speaking in tongues. Mag-i-speaking in tongues kami. You can speak the language that you know. Yun ang kanilang speaking in tongues. Magsalita ka daw, mga minamahal, ng salitang alam mo. Inisip ko, ano kayang salitang alam ko? Kilala niyo si Bugs Bunny. Si Bugs Bunny, yan yung kaibigan ni McDonald, ni Papay. Yung Kenkoy na palabas sa telebisyon nung bata pa ako, mga minamahal. Si Bugs Bunny, kapag hinahabol, mga minamahal, ang sigaw niya, hariba, hariba, handere, handere, handere. Ganun ang sinasabi niya. Eh sabi nung aming pastor, now you can speak the language that you know, let us go to our speaking in tongues. Wala akong maisip. Ang sabi ko, hariba, hariba, handere, handere. Hindi ba? Pero ang tunay na speaking in tongues, yung hindi nakikita rito. Hindi natin salita yan, mga minamahal. Pag napuspos ka ng Holy Spirit, ang Holy Spirit ay nasa iyo na, ikaw ay pag-aari ng Diyos, nasa iyo ang makadiyos na kaawaan, magsasalita ka ng wikang hindi mo naiintindihan. Nakalagay yan sa banal na kasulatan sa Aklat ng Gawa, mga minamahal. Dahil napupuspos ka ng Holy Spirit, ang ibig sabihin, ang nasa loob mo ay ang Diyos na makapangyarihan, nagbigay sa iyo ng makadiyos na kaawaan. Walang ibang ating pinakamamahal na pero kaya dapat makilala mo siya, siya ang Panginoon at Diyos, ang ating pinakamahal na Yesu Kristo. Pag nagawa natin yan, sabi ng banal na kasulatan, last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Dito na po tayo. Dito po sa Aklat ng Isayas, Kapitulo 60, ang talata po ay 20. Ang iyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang mga karawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakagandang talata nito, mga minamahal. Pag naunawaan natin ang kahulugan ng tinatawag na linggo ng palaspas, nang ibig sabihin pala ay makadiyos na kaawaan at ang Diyos ay nakilala natin, walang iba, ang ating pinakamalapit na Yesu Kristo. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang iyong araw hindi nalulubog, ni ang buwan hindi nalulubog pa. Ang ibig sabihin, hindi ka na malalagay pa sa kadustahan, sa kahirapan. Kaya ang sabi nito, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag. Maalis ka na sa kadiliman ng iyong buhay. Sabi, at ang mga karawan ng iyong pagtangis ay matatapos na. Ngayon, umiiyak ka, kagaya ko. Umiiyak ako ng 2 taon. Kailan ba mawawala ang karamdamang ketong? Bago pa mawala, lalong lumala. Hindi ba? Bago pa mawala, lalong lumala, mga minamahal. Kagaya nung ating mahal na kapatid na patotoo kanina. Lahat na lang ng paraan ginawa niya. Mga minamahal, pahid dito, inom ng gamot dito, naglaga ng bayabas, yun ang kanyang huling ipambabalaw. Nagkaroon ng isang tagyawat lang sa liig, lumala na hanggang buong katawan, mga minamahal. Hanggang siya nagtubig-tubig na. Pero kailan gumaling, mga minamahal, nang makilala niya ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo sa Jesus Miracle Save International Ministry. Kaya hindi natin kailangan ng palaspas, ang kailangan natin palakpak sa harap ng ating mahal na Yesu Kristo. Habang tayo'y pumapalakpak kagaya ng mga alagad, mga minamahal, tinatanggap nila, when I welcome nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang hari ng mga hari ay dumating, nagsungo na kanyang banal na salita upang alisin ang tao sa pagkapahabang, upang iligtas sa pagkapahabang, upang patawan ng kasalanan at magaling ang karamdaman. Kaya kung sino man may karamdaman sa oras na ito, matapos nating manalangin mamaya, pag kinilala nyo ang ating mahal na Panginoon, kung paano sa amin gumaling bigla, dumating bigla ang kagalingan, mga minamahal, wala na kaming palaspas. Ang amin ay mga kamay na pumapalakpak, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang gumaling na karamdaman kailanman ay hindi na ibinalik ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Lahat tayo ay tumayo at umawi. Mga dala niyong baguhan, dali niyo sila sa harapan. Gusto nila ng kaligtasan, makadiyos na kaawaan, lumapit po kayo sa harapan. Hallelujah. Sino ang maitutumbas ko sa iyo dito sa daigdig? Sino ang maitutumbas natin sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masaglit. Sa ating Diyos na nagbigay ng buhay upang tayo'y Sa masaglit. iyo lamang, Jesus, buhay ko'y iyan.
harapan. ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masasabi. Sabihin natin, sa iyo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus, Buhay ko. buhay ko ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang Minsan, sino ang may tutupas ko sa iyo sa daigdig? sino Hallelujah! ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig. Walang may tutumbas sa ating mahal na Buhay mo'y Ang kanyang buhay ay ibinigay upang ibinigay ako ay upang tayong lahat ay masagin. Hallelujah! sa'yo lamang, Jesus, buhay ko Sabihin natin, ikaw lang ang pupurihin. ang pupurihin hanggang sa Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Pakasalan ng katauhan mo. Kasalanan katauhan ko, ang iyong dugo hinugay ko. O Lord, kapatawad mo ay ipinagawa. Mo'y ipinadama Sa kasalanan mong gagawa. Hallelujah! sa kasalanan kong nagawa. Kaluluwa kong patay sa kasalanan. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan. Binigyan mo ng pag-asa. Thank you so much, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Sino Wala tayong may kukumba sa aming bahay. maitutumbas ko sa'yo dito sa Ang ating Diyos, siya ang nagbigay ng kanyang buhay ibinigay upang ako upang tayong lahat ay masagin. Hallelujah! sa'yo lamang, Jesus, Buhay ko! Sabihin natin yan sa malapay mo. ikaw lang ang pupurihin. Yan lang ang ating papurihin. Hanggang sa walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Sino ang may ang maitutumbas ko sa'yo dito sa Purihin lang natin sa ating Diyos na ang kanyang buhay ay binigay. ibinigay upang ako ay masasabi. Sabihin natin sa iyo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus, Buhay ko! buhay ko ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang Minsan, sino ang may tutumbas sa iyo? sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa Wala tayong pwedeng itumbas sa ating mahal na Panginoon. ibinigay Ang Diyos na nagbigay ng buhay upang tayong lahat ay masagin. Hallelujah! sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Sabihin na, ikaw lang ang pupurihin. Lang ang pupurihin hanggang sa walang Hallelujah! Wala tayong maitutumbas, mga minamahal. Sa makadiyos na kaawa ang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para kailan lang ang ating mga buhay ay nasa pagkapahabang. Subalit marami ng taon na lumipas. Narito tayo, mga minamahal. Sa kabila ng ating kailangan, pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nasa atin ay ang kawaan ng ating Panginoon. Nakilala natin sino ang Diyos na dapat nating paglingkuran. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-iba sa magwanda sa harapan ngayon. Pinagpala kayo ng ating Panginoon. Ang inyong nakilala ang Diyos na makapangyarihan.
Patuloy tayong umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sino ang maitutumbas ko sa'yo? Wala tayong maitutumbas sa ating Diyos na nagbibigay ng kanyang buhay. Ibinigay kung pangako ay masakit. Ang ating masasabi, sa iyo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus, Buhay ko. buhay ko iniyan. Sabihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord. ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig. Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sabihin natin, sa iyo lamang. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Kung sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig. Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos na buhay nating pinaglilingkuran. Ang makapangyarihang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at kahabagan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga baguhan, sa araw pong ito, sa ating mga bisita na narito sa harapan, pakinggan niyo po ang aking sasabihin, mga minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kanyang sinugo ang kanyang salita upang magsigaling ang mayroong karamdaman at ililigtas sila sa kanyang ikapapahamak. Kaya napakapalad niyo, mga minamahal, narito kayo sa araw pong ito, sa banal harapan ng ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmamana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una po, yung tinatawag na pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, sa Hebreo, Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsihanap. Dapat niyo pong maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan at dapat sampalatayanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang ibig sabihin, mga minamahal, ng pananampalataya ay paniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi?
lahat ng ating mga nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, mula nang tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating pagsisihan, talikuran, at wag na po nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin ng maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. At ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos na buhay. At ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, hindi na po kayo ang gagawa. Ang Diyos na po ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Mga minamahal, kanina habang umaawit sa ating dakilang Diyos, ang ilan po ay lumuluha at nanginginig at nagsasalita ng iba't ibang wika. Yung po mga minamahal ay hindi luha ng kahirapan o paghinagpis. Yung po ay luha ng kagalakan. Tanda po na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ang inyong isasagawa sa mga sandaling ito, mga minamahal, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay at iyuko ang inyong mga ulo. Tanda po ng pagsuko nyo sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos. At maging sa ating live webcast viewers, kahit saan ko naroon, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon at banggitin nyo po ang panalangin aking sasabihin. Ulitin nyo lang po pagbanggit, mga minamahal. Sabihin nyo po, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, sa puso at katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan ng malinaw sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba ang dalawang kamay at kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Dakila at magpapala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sundalangin ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, yung propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin, mahalapin ang aming minamahal na baguhan, mga bisita sa araw pong ito, dakilang Diyos, maging sa aming live webcast viewers, dakilang Diyos, pagpalain mo sila sa araw pong ito, mahalapin kahabagan mo sila, nawa hindi ito unat huli ng kanilang pagdalo, mahalapin pagkusimulain ng kanilang mainit na paglilingkod sa iyo. Iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkaluban mo sila, dakilang Diyos, sa pagkakataon na sila makapaglingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan ay inyo na pong naisagawa. Ang kulang po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pagkatapos po ng banal na gawain, kinakailangan nyo pong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo upang makumplito nyo po ang pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. At huwag po kayong mag-aalala po sa inyong mga kasuotan sapagkat mayroon po tayong baptismal robe na mga gamit upang sa inyong pag-uwi, ito yung mga damit, mga minamahal. At kindly lang sa ating beloved choir members, sila po ay inyong pong asisan patungo po sa lugar ng pagbabautismuhan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na. At aking pinapabalik na po sa inyong kinaupuan ng ating minamahal na kapatid. At tayo po tuloy-tuloy na. At nandito po ating beloved ordained preacher, Louie Angeles. Amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa lahat ng ating pangailangan as point of contact. Taas po natin ang ating mga kaliwang kamay as point of contact.
At ang ating kanang kamay, ipapatong natin sa ating mga ulo, iisipin natin ating beloved Double Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo at palayasin natin ang lahat ng mga karamdaman, mga problema at kahirapan, mga hadlang sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pinakamalapit Hesus Kristo. Sabay-sabay muna tayo manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilit mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banal sa pagkagalit sa gana sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang Pastor and Time Prophet, Lord God, na ito mga nakasama namin mabaguhang tumanggap sa iyo. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala sa aming kahinang pagbibigyan. Lubos at labis kami nagsisulugan. Tangin aming dalangin, panghawakan mo kami, ihanda mo kami sa iyong pagbabalik o pagmagmana ng buhay na walang hanggan. At bago sa iyong pangailangan, Lord God, patuloy namin sinasamit ng pisalmata ang mahabang buhay at kalusugang kaloob mo sa aming ginagawa, Pastor and Time Prophet, Lord God, patuloy mo masaganang pagpapahla sa mga beloved children, maging ministeryo, inata mo sa kanilang balikat, bilang kabalikat aming ginagawa, Pastor, patuloy po kasangkapanin sa marami pangkaluwang damo sa to ng biyaya at sa pagkatong ito, abutin mo ng aming pangailangan, pauwi mo bawat isa may galak at tukunan sa panalangin, sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cysts, cancer, any kind of viruses, cast out from us, complete healing right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, offense, problem, wiles, and clutches of the devil, cast out, be bound into hell, and be there forever, complete healing and deliverance right now in the name of Jesus. Problem be solved, poverty cast out, in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating mga kamay. At tayo ang lahat ay tatalon at sisigaw tayo ng 3 beses na Hallelujah, praise the Lord, para ang lahat na masamang espiritong pinalayas natin kailanman, hindi na babalik pa sa atin. Walang magbibiro dahil ang sabi natin, cast out and be bound into hell. Ibig sabihin, lahat na masamang espiritu ay nasa impyerno na, mga minamahal. Kaya seryoso, taas ang ating mga kamay at sabihin natin ng sabay-sabay, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord God, for thy sweet, sweet, holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo magpatuloy sa ating mga baguhan, mga minamahal, huwag kayong uuwing hindi na bautismuhan. Dahil pag umuwi kayong hindi na bautismuhan, sayang ay inyong ginawang pagsisisi, mga minamahal. Hindi na patawad ng kasalanan. Dapat magpabautismo kayo, libre yan at walang bayad, para mapatawad ng kasalanan, kasabay niyan, kagalingan yung karamdaman, uuwi kayong taglay, libre, walang bayad ang kagalingan yung karamdaman, at patuloy kayong pupunta rito, maglingkod sa ating malapit Hesus Kristo. God bless you, ating beloved Father Junet, para sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher, Louie Angeles. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa napakagandang mensahe ng ating pong napakinggan, na pag-aralan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Amen. At tayo po yung papatuloy sa mga announcement. Amen. Praise the Lord. Ang panalagawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa Marilao Outreach kapag araw po ng linggo, nag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga, natatapos po ng ganitong oras, alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. Kapag araw naman po ng Miyerkules, ito po ay nag-uumpisa ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa po ito ng alas 12 rin ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At sa TV program na po ng mga minamahal, ang banalagawa ng ating dakilang Diyos na ating pong mapapanood sa television, ito po ay sa istasyon ng ating mga television, PTV4, tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan doon po sa istasyon ng ating mga radyo, DCME 1530 kHz, AM band, mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng
alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At dito po nagtatapos ang panalagawain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa closing prayer. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin, ating pong beloved Brother Edwin Aklan. God bless you po, beloved Brother Junit. Tayo po'y manalangin mga mahal sa ating pagtatapos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, nakilang Ama namin sa langit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, amang banal sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang, minamahal Banghilista, aming mahal Pastor Wildy Sadalmeda. Narito po kami, mahal Panginoon, aming tao sa puso, pinaabot sa iyo ang dakilang pasasalamat. Hallelujah, sa bawat bahagi na yung banal gawain, na yung pinagpala, nilangisan, mahal Panginoong Isus, hallelujah, mula sa pag-awitan, sa patuto ng mga kapatiran, pinagpala mo, mahal Panginoon, maging sa pag-awitan ng beloved choir, mahal Panginoon, sa pagpaliwanag, sa pagbibigay, at sa minsay mo sa araw na ito na napakinggan sa magitan ng iyong mga ngaral. Maraming salamat, mahal Panginoon. At lalo't higit, mahal Panginoon, ang iyong matamis at banal na presensya na napadama mo sa bawat sa amin, mahal Panginoon. Isang pagpapalang espiritual pinagalob mo sa amin. Maraming salamat sa iyo at maging sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, kung paano mo kami pinarating dito na marulhati, na sa iyong gabay at pag-iingat, pauwiin mo rin kami na marulhati, na sa iyong pag-iingat, mahal Panginoon, makarating nawa kami sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa mga sakuna at disgrasya. Pagpalain mo kami, mahal Panginoon. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord.